Praise God, isang magandang gabi po muli sa ating lahat at tayo po ay babalik na muli ngayon sa ating lesson, huling lesson po para sa ating module 2. Tayo po ay nasa lesson 4 na ng ating tabernacle. Ayan, tabernacle lesson 4, the most holy place. So, bago po tayo pumasok sa most holy place, mga kapatid, pag-usapan po muna natin yung veil. Ano po? Yung tabing. So, yung veil po, siya po yung nagse-separate o naghihiwalay sa holy place at sa the most holy place. At ang veil po ay had the forms of cherubim embroidered upon it in blue, purple, and scarlet. Ayan. So, siya po ay may embroidered. Ano ba sa Tagalog ang embroidered? Borda. Ayun. Borda na mga cherubim. Ayan, yan po ay blue, purple, at scarlet. At ito po mga kulay na ito ay meron pong mga iba't ibang meaning. Yan, ang blue po ay sa heavenly nature of Christ. So, yan po yung ibig sabihin nun. Ang purple naman po ay kingship or royalty. Kalimitan po nakikita natin to sa kahit sa panahon natin ngayon sa mga reyna, sa hari, nakikita natin yan purple. Scarlet is blood or redemption at ang white naman po ay purity. So yan po yung mga meaning po ng colors. Ayan. So ito po ipapasadahan na po natin. So the veil points directly to the humanity of Jesus. Ayan. The flesh of Jesus was the real veil. Amen. As the veil of the tabernacle concealed the glory of God, which shone between the cherubim, the flesh of Jesus concealed the glory of God inside the humanity of Jesus. Ayan. So, binabanggit po dyan o sinasabi na dyan na yung veil po, yaan po ay tumutukoy sa ating Panginoon. So, simula nung unang pinag-aralan natin, ang tabernacle naman mga kapatid, lahat ng naandyan sa loob na yan ay tumutukoy sa ating Panginoon. Naka-point out yan lahat sa ating Panginoon. Wala po sa ibang bagay. Lahat po yan ay papunta sa ating Panginoon. At maging yung tabing na yan, yung simpleng tabing lang mga kapatid, yan po ay tumutukoy sa ating Panginoon. Amen. Dahil ng ating pong Panginoong Hesukristo ay naandito pa sa lupa. Praise God, nagkatawang tao siya mga kapatid. Siya po yung nagsilbing tagapamagitan po sa tao at sa Diyos. Amen? So katulad din po ng veil o ng tabing na yan, siya po ay tagapamagitan o naghaharang po doon sa holy place at the most holy place. Ayan, sabi nga po sa 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Amen. So, dyan pa lang mga kapatid, nakikita po natin na the veil represent Christ. Amen. Next. The veil which represented his flesh was made of white linen. Yung mga borda po, yun po yung mga ibaang kulay. This showed that his humanity was to be sinless. Amen. Kahit ilang taon po nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya nagkasala. Amen. Kahit ano pang temptation na dumating sa kanya, hindi po siya nagkasala. Siya po ay sinless. This also showed that a mere attempt to imitate this purity could not bring salvation. The perfect veil shut the people out of the presence of God. It was the torn veil which opened the way to the holiest place and God. Amen. So, ang ating Panginoong Hesukristo, nung nagkatawang tao po siya dito, sabi nga nila, hindi siya ganun ka-perfecto kung titingnan nyo. Kung kumbaga sa panglabas, hindi ganun ka-perfecto. Hindi daw po sobrang gwapo, hindi sobrang gwapo. Normal lang talaga siya. So, hindi natin masasabi talaga na, ay, siguro si Jesus, buhay siya, siya, sobrang gwapo talaga niya, marami talaga kakagusto sa kanya, hindi po. Sa kanya po, marami pong sumusunod, hindi po dahil sa kagapuhan. Madami pong sumusunod sa kanya dahil po sa kadakilaan niya. Amen. At yun, ang sabi nga dyan, na hindi po yung
perfect veil ang nakapagpaligtas o nakapagbigay ng salvation sa atin, kundi yung torn veil. Amen. Yung punit, torn veil. Amen. So at this moment, Jesus cried, "It is finished," and yielded up the ghost. The veil was torn, changing it forever from a barrier into a new and living way to enter the presence of God. Kaya ngayon, malaya natin nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon dahil binuksan na yan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Binuksan na niya yan para sa bawat isa sa atin, para mabilis yung access natin. Hindi na natin na kailangan na marami pa tayong gagawin. Amen? O hindi na natin kinakailangan pa na mag-aalay tayo ng baka, ng kung ano man, ng mga hayop. Hindi na natin kailangan gawin yon. Easy access sa ating Panginoon basta tayo po ay magpapakumbaba sa Kanya at susunod sa Kanya. Amen. Praise God. Next po is behind the veil. Medyo binibilisan ko po at marami po akong slides eh. Behind the veil. Hirap pala pag malayo yung monitor mo. Yan. So, behind the veil, nakasulat po yan sa ating notes. At the west end of the holy place was the Holy of Holies, which was the dwelling place of God. In the Holy of Holies was the Ark of the Covenant. Diyan na po natin matatagpuan ang Ark of the Covenant, which contained Aaron's rod that budded, the tables of stone, or yung 10 Commandments, and a golden pot of manna. The Holy of Holies represents the presence of God Himself, which we enjoy in our lives today by the baptism of the Holy Spirit. Amen. So, pag-usapan naman po muna natin ang Ark of the Covenant. Wala po yan sa ating notes. Ito po yung mga dagdag ko po. So, the most important piece, pinaka-importante po talaga sa lahat, ay syempre, ito pong Ark of the Covenant. Amen. Dahil dito po, lumuluklok ang presensya po ng ating Panginoon. Kaya yun po talaga yung pinakang-importante dyan. So, the ark was rectangular chest. Wait lang, hindi ko makita yung cursor ko. Asa na yun? Ayun. Yan, para nakikita. Ayaw niya mag-play. Ayan na siya, nagpe-play na. Ayan, the ark was a rectangular shaped chest made of shittim wood o acacia wood and covered with pure gold inside and out. There was a crown of gold around the top of the chest. 2 staves or handles were placed in gold rings that were made into the ark. These handles were made of shittim wood also and covered with gold. They were never to be removed from the rings. Punong-puno yan ng ginto. Yan o, yung nakikita nyo po sa video. Labas at loob, punong-puno po yan ng ginto. Purong-puro po yan ng ginto. Ayan, next. So, the lid of the ark was called the mercy seat. Yung pinakang takip po niya. Tinatawag po yun ng mercy seat. On each end of the mercy seat was a cherubim. These 2 cherubim were made of beaten gold. Ito pong cherubim, mga kapatid, ay mga anghel din po yan, na nakaganon po yung kanilang pakpak, tig-gilid. Yan. These 2 cherubim were made of beaten gold. Their wings covered the mercy seat and they faced each other. So, yun po yung itsura nila. So, the only light in the most holy place was the Shekinah glory of God. Amen. Praise God. So, ano po yung ibig sabihin ng Shekinah? Sa mga hindi pa po nakaka-encounter sa word na ito, ito po yung presence po ng ating Panginoon. So, ang natatanging ilaw lang po dyan sa most holy place ay yung presensya po ng ating Panginoon na bumababa doon. Amen. So, ang laman po ng Ark of the Covenant ay itong mga ito. Yan, yung Aaron's rod that budded, yung nagkaroon ng tinubuan po ng namulaklak, yun ang sabi na yun. Namulaklak, sabi sa Biblia. At ito pong pot of manna at yung tables of stone or yung 10 Commandments.
So, ang sabi po sa ating notes, the budding rod is a type of Christ in that it showed the miracle of new life. Live buds and almonds sprang from Aaron's dead rod to establish his priesthood. Ayan. So, bago yan mga kapatid na mamulaklak itong rod na ito, marami itong pinagdaanan. Amen? Marami itong pinagdaanan eh. Hindi lang basta-basta, hindi lang simple. At nung ito, akala natin patay na yan kasi rod na nga eh, wala na siyang ugat, pero bigla pa siyang namulaklak. So, ang sabi dito, new life or resurrection. So, sa atin mga kapatid, nung tayo po ay nagkasala, akala natin wala na tayong pag-asa. Parang ganon, di ba? So, sana sabi, di ba, na ang mga makasalanan patay na sa mata ng ating Panginoon eh. Pero hindi yun doon nagtapos. By the grace of God, dahil sa awa at sa biyaya ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong simula. Amen. 'Di ba yung sinasabi na hindi na tayo yung namumuhay sa ating sarili, kundi yung ating Panginoon na. Amen. So ito yun, yung para namulaklak tayong muli, mga kapatid, mula sa kasalanan, binago tayo ng ating Panginoon at pinakita ng ating Panginoon yung kagandahan na meron sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Kaya salamat sa ating Panginoon. Next, pot of manna. The golden pot of manna was a reminder of God's ability to provide miraculously for the needs of His children during their journey through the wilderness. So, sabi sa ating PowerPoint, ito pang pot of manna symbolizes provision. Amen. Walang mananampalataya na namatay sa gutom. Amen. Naniniwala po ba kayo? Walang mananampalataya na namatay sa gutom. Dumaan na nga tayo sa lockdown eh. Akala natin hindi tayo makakabili sa labas, hindi tayo makakakain, mamamaya tayo. Ba't ang tatawa natin? Ba't ang tatawa natin? Mas tumaba ako sa lockdown. Ayun. Mas tumaba ako sa lockdown. Doon mo ma-amaze ka talaga sa ating Panginoon. Lord, iba ka talaga. Iba pagkasama natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Iba yung biyaya. At yung mga biyaya na dumadating sa atin, minsan hindi na natin alam kung saan nanggagaling eh. Amen. Bigla na lang, may dumadating na lang talaga. Puro biyaya ng ating Panginoon. Kaya iba pag ikaw ay kargo ng ating Panginoon. Amen. Iba pag sa Panginoon tayo umaasa. Punong-puno ng biyaya. Praise God. Kaya, yun mga kapatid, wala na talaga tayong dahilan pa para tumigil sa pananampalatayang ito. Dahil kung titigil pa tayo, ay awan ko na lang kung ano nasa isip mo, ba't pa tayo titigil? Punong-puno ng biyaya ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sabi nga, wag nating alalahanin yung bukas. Hayaan mo na yung bukas na mag-alala sa sarili niya. Alalahanin natin yung ngayon. Yun. Amen. Ang ating Panginoon, handa siya mag-provide sa bawat isa sa atin. And next, the law. The law written upon tables of stone gave God's direction to the nation of Israel. Resting on the top of the ark was the mercy seat made of pure gold. The mercy seat was stained with the blood of an innocent sacrifice. It represents the redemptive work of Christ's death. Amen. So, sabi sa ating presentation, it is the law. So, kung wala itong mga law, mga kapatid, ito po'y kailangan talaga natin. Kaya ang isang bansa ay may batas para sa ikaaayos. Amen? Kahit nga, sa barangay may batas. Sa classroom may batas. Sa loob ng bahay may batas. Amen? Kahit ngayon sa pag-aalaga lang kami kasi may mga alaga kaming aso at pusa. May batas para sa kanila. Bawal kang umakyat dyan sa may lababo, ganyan. Ngayon, simpleng bagay, may batas. Yun ay para sa ikaaayos. Amen. So, ito pong ginawa ng ating Panginoon, ito pong batas na ito ay hindi po para obligahin tayo. Ito po yung pagmamahal. Amen. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon dahil mahal niya tayo, dahil gusto niya na ituwid tayo. Amen. So, tayo po ay anak ng ating Panginoon. So, sa mga magulang, hindi ang hangad ng mga magulang po yung ikaaayos ng kanilang mga anak. Amen. So, ganun din po sa ating Panginoon. Ayaw niya talaga na mapahamak tayo. Pero nasa atin na nga lang po yung choice talaga. Amen. Nasa atin na lang talaga yung choice. Kung tayo ba ay susunod
o magmamatigas. Amen? Praise God. So, move po tayo. Baka po kasi makain kayo 2 oras. Ayan. So, Ark of the Covenant, by His mercy, He saved us. Amen? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, naligtas tayo. Amen. So, the mercy seat was God's throne to His people. The tabernacle was located in the center of all the tribes of Israel. Nasa gitna po yan. Yung pinakita ko sa inyo dati nung unang lesson po natin, nung may drawing pa ako. Yan. The tabernacle was, ayan na. God, the church, and His will must be in the center of our lives as well. Amen. So, dapat po tayo mga kapatid, na nasa sentro po natin ay ang ating Panginoon din dapat. So, pag sinabi po natin na nasa sentro po ng ating buhay ang ating Panginoon, lagi po nating iukol sa ating Panginoon ang lahat po ng ating ginagawa. Amen? So, kung meron po tayong dinidecide o may desisyon na gusto tayong gawin, sabihin natin sa ating Panginoon. Amen? May kasagutan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kahit hindi natin makinig yung audible voice ng ating Panginoon, may kasagutan siyang binibigay sa atin. Kaya lahat ng ating gagawin, iparating natin pataas. Amen? Dahil, alam niyo mga kapatid, pag ipinarating natin yung pataas, yung pagpapala yung babagsak. Amen? Yun yung bubuhos sa atin. Praise God. Kaya, ayan, lagi nating isentro ang ating Panginoon sa ating buhay. I-prioritize natin ang ating Panginoon sa ating buhay. And when Israel was traveling, the ark was carried before the people, just as we are to follow the Lord in our walk with Him. Sa lakad ng ating mga buhay, mga kapatid, so tayo, hinalintulad tayo sa mga mananakbo. Amen? Sa mga pagtakbo, hindi may iwasan na madapa ka talaga. Lalo na kung lampa ka talaga. Hindi maiwasan na madadapa ka. Pero sa bawat pagdapa mo, syempre, pagkasama mo yung ating Panginoon, may alalay ka. Amen? Masakit ng konti, pero hindi sobra. Hindi ka plaplakda ng sobra. Dahil nandyan yung alalay ng ating Panginoon. Amen? So, sa bawat lakad natin, lagi nating isama yung ating Panginoon. Kaya, isa sa hindi ko makakalimutan mga kapatid na parang training ba? Sabihin natin training? Parang hindi naman training. Parang nakasanayan namin nung bata pa kami. Ni Pastor RJ. Bago kami umalis ng bahay, paglabas namin ng pintuan, titigil kami doon sa gilid ng pinto, magpe-pray kami. Yun. Hindi ko alam kung anong edad kami nagsimula na tinuruan ni tatay na paglabas mo ng pintuan, titigil ka, magpe-pray ka muna bago ka pumuntang school. Amen. Dahil pag ganun mga kapatid, sa simpleng bagay lang yun. Actually, hindi nga yun simple eh. Amen? Dahil doon pa lang, binibigyan na natin ang ating Panginoon ng karapatan na tayo mga kapatid ay, Lord, samahan mo ko ha. Lord, samahan mo ko sa araw na to. Lord, kaya naandun na yung protection ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya yun, sa mga bawat lakad natin, lagi natin isama yung ating Panginoon. Amen. Hindi man tayo makakapagtago eh. Pag, Lord, sisitit lang ng konting sigarilyo. Lord, talikod ka muna. Wait lang ha. Isa lang. Shot ng beer. Lord, wait lang. Isa lang. Hindi po pwedeng gano'n. Amen. Lagi natin kasama ang ating Panginoon sa ating lakad. Laging nakikita ng ating Panginoon yung mga ginagawa natin. Wala po tayong may tatago sa ating Diyos. Amen. Next. The death of Jesus, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Parang yun nangyari po kanina dito. Nakita ko na rin na nakasarado itong tabernakulo niya. Opening the approach to the throne of God. The torn veil represents two things. Each person now has direct access into the presence of God. Ito po yung sasabi ko kanina. Meron na tayong direct access sa presensya ng ating Panginoon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Diretsyon na talaga. And God's glory is now revealed so that everyone can be filled with the Holy Spirit. So, hindi na kailangan mga libita, hindi na kailangan yung mga saserdote lang yung pwedeng lumapit at maramdaman itong banal na presensya ng ating Panginoon. Malaya na po
tayo, bawat isa sa atin. Amen? So, kahit tayo sabihin na natin, hindi tayo yung piniling bansa ng ating Panginoon, pero mabuti ang ating Panginoon dahil nararanasan natin yung mga bagay na ito. Amen? Praise God. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Praise God. Yan. From the tabernacle to the cross. Tinagalog ko na po yung verse dyan. Yan. Sabi dyan, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sabi po yan sa Galatia 3:24. So, ito pong mga batas na ito po yung sabi ko kanina para po sa ikatutuwid natin, sa ikadidisiplina po natin. Amen? Para tayo ay matagpuan ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na matuwid. Amen? Maayos sa kanyang harapan. Amen? Dahil pag nakita niya tayo maayos at matuwid sa kanyang harapan, alam na natin kung ano mangyayari. Isasama tayo ng ating Panginoon doon sa kaharian na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. Amen? So, the mission and the object, yan. Yung mission and object. Yung object, yung pinakang goal. Ito, ginagamit po ito ng mga teacher. Objective. Yung pinakang goal of the law was the cross of Christ. The things shown to Moses point to the one who was to come, even Jesus. So, gaya nga po nung sinabi natin sa mga unang aral natin, ito pong tabernacle, mga kapatid, ito po yung shadow ng cross. Ito po yung shadow ng crucifixion po ng ating Panginoon, yung shadow ng mga mangyayari kung nung panahon po nun. So, nangyari na sa panahon po natin. Amen. So, ayan po. Nakikita niyo po ba? Nakikita, maliit lang ako, nakikita ko din. Yan. So, this is the tabernacle plan. And this is the shadow of salvation. Ayan, makikita po natin yung pagkakumpara. Yan. Yung sa ibaba po, mga kapatid, yung altar of, ano po yan? O magquizzing na ba tayo? Ano ba yan? Brazen altar. Yan. Diyan po yung mga burnt offering. Nandito pa po tayo sa baba. Teka, nasa na ba yung aking arrow? Ayan. Nandito pa po tayo sa baba. Yan. Diyan po magsisimula kasi pagpasok po natin sa gate ng Court of Tabernacle, yan po ang una natin makikita. Brazen altar. At susundan po yan ng brazen laver. Ayan. Magquiz na talaga tayo. Ayan. And, yan, nabanggit na din po natin yan. It is about the baptism, water baptism po. Ayan. At next is, pagpasok po sa holy place, makikita po kagad natin sa diretsyo, sa unahan, ay ito pong altar of incense. At dito naman po sa kabila ay yung candlestick, golden candlestick. And then next po ay ito po yung table of shewbread. So, shewbread, bread of life, syempre. And ito po yung sa prayer and light of the world. Mamaya po isa-isahin po natin yan. And syempre sa the most holy place is passed by the veil. Ayan. So, next isa-isahin po natin. Babasahin po natin yung mga verse na nakalagay po dyan. Ayan. Sabi dito sa Hebrews 9 verse 28, gayon din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen. So, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, hindi na kinakailangan na paulit-ulit pa siyang mapako muli para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Isipin nyo na lang, mga kapatid, tayo nga, di ba, gagawa ka kasalanan, tas Lord, sorry po. Isipin nyo, di ba, papako ang ating Panginoong Hesukristo, tas gagawa ka na naman ng kasalanan, makakailang pako yan. Makakailang pa ako yan, pero hindi. Sabi nga dito, minsan lamang. Yan ay para pawiin yung kasalanan natin. Amen? Yan ay para tayo ay matagpuan niyang maayos. At para tayo ay maligtas. Amen? At sa ating paghihintay, mga kapatid, hindi ito masasayang.
Hindi masasayang paghihintay natin sa ating Panginoon. Amen. Dahil pag tayo po yung natagpuan niya na maayos sa kanyang harapan, sabay-sabay tayong papunta dun sa taas. At excited ako makita kung ano yung naandun sa itaas. Amen. Praise God. Excited din ba kayo mga kapatid? Amen. Ako lang eh. Ayan. Ang kasunod po is wash, baptize. So, brazen laver po ito. So, nang mabautisman si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. So, ito po yung senaryo nung panahon po ng ating Panginoong Hesukristo po ay nagpabautismo po kay, kanino po? Oh, okay, John the Baptist. Ano po? So, yun po ay hindi dahil makasalanan siya, yun po ay para magbigay po sa atin ng halimbawa kung ano po dapat yung gawin talaga natin. So, diyan mga kapatid ng panahon yun, nabuksan ang langit. Amen. So, nangyari lang po yun ay dun talaga sa ating Panginoong Hesukristo. Pero nung tayo po ay nabautismuhan sa tubig, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, may nangyayari din po sa langit. Amen. May nangyayari din po sa langit. Matatagpuan po natin yan dito sa Luke 15 verse 10. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Amen. So, nung tayo po ay nagpabautismo, nung sinuko po natin ang ating sarili sa ating Panginoon, may nangyayari sa langit. Matinding kagalakan. Amen. No, sabi nga dyan, party in heaven. Nagkakaroon ng sobrang saya dahil lang sa isang mananampalataya. Amen. Kaya, yun nga mga kapatid, pag sa mga churches, pag may tumanggap sa ating Panginoon, ipakita din natin yung saya natin. Amen. Praise God. Kung pwede nga lang makita yung mga anghel sa langit kung gaano sila kasaya siguro ganun din tayo. Ay grabe, ganun pala yung kasiyahan nila. Kasi tayo mga kapatid, binigyan po tayo ng pribilehiyo ng ating Panginoon na makapagbahagi po ng kanyang salita o ng katotohanan. Ang mga anghel po kasi, hindi po nila kayang gawin yun. So tayo po yung nakakagawa nun. Kaya sila yung cheerer natin. Amen, sila yung cheerer natin. At syempre, natutuwa sila kasi gustong-gusto nilang gawin din Gusto rin nila magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Pero tayo yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Amen, sa ganung bagay. Kaya, gayon na lamang yung katuwaan nila, syempre lalo na ng ating Panginoon, sa tuwing may makasalanan, natatalikod sa kasalanan. Amen. Praise God. Next po, sa Light of World, Golden Candlestick. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang. Mali pa, ang nakalagay. Nananawag na ng nanay. Kaunting panahon na lamang ninyo makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutin ng dilim kung saan siya pupunta. Ito po ay sinasabi sa kanila noon. At ang sabi pa dito, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Amen. Dahil nga mga kapatid, sa mundong ito, maraming dilim. Amen. Paano natin nasabi maraming dilim? Kasi mismo yung mga tao, hindi na nila nakikita yung kasamaan na ginagawa nila kasi nasa dilim sila. Amen. Pero pag meron tayong ilaw, nakikita natin. Amen. Kumbaga, pagpapasok ka dyan sa loob, kung gusto mo manalamin, tas patay yung ilaw, hindi mo makikita kung anong dapat mong tanggalin sa mukha mo, kung meron ka pang muta-muta dyan. Amen. Kung meron ka pa dyan pawis-pawis. Pero pag binuksan mo yung ilaw, nakikita mo kung ano yung dapat ayusin. Amen. So, katulad din po sa ating mga kapatid, nang simula ng ang ating Panginoong Jesus ay nagliwanag sa atin, nakikita natin yung dapat ayusin natin sa ating sarili. Amen. Sa ating ugali, sa ating mga hobby o ano man, yung mga kinakasanayan natin dati na akala natin tama. Amen. So, sabi nga sa Proverbs ba yun? O Psalms. Nalilito ako, Proverbs o Psalms. Sabi doon, merong mga
daan na akala ng tao ay tama, pero ang sa dulo nito ay kamatayan. Amen. Yun ay dahil hindi nila nakikita yung daan. Amen. Pero sabi nga dito, hanggat kasama natin ang ating Panginoon, lumakad tayong kasama ang ating Panginoon. Huwag tayong lumayo sa ilaw. Amen. At kung tayo ay mananatili doon, magiging anak tayo ng liwanag. At makikita natin, kaya ngayon mga kapatid, nakikita natin yung katotohanan. Yan ay dahil binuksan na ng ating Panginoon yung ating kaisipan, binigyan tayo ng liwanag. Amen. Praise God. And next po, so sinabi ni Jesus, ay dito na po tayo sa table of shewbread, the bread of life. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Amen. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen. So, ito po mga kapatid, nagpe-pertain po dito ay physical at spiritual. Amen. Sa ating physical mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, walang mamamatay sa atin sa gutom. Hindi hahayaan niya ng ating Panginoon na mamamatay tayo sa gutom. Amen. At nakikita din naman natin, parang naalala ko tuloy bigla Leonard. Nung unang dating ni Leonard, payat na payat yan. Tingnan nyo ngayon si Leonard, lumulobo na din. Lumulobo na rin si Leonard. Amen. Yan ay dahil sa pagpapala ng ating Panginoon. Amen. So, hindi natin kayang sukatin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. So, tayo ay binabless niya. Amen. Sa pang-araw-araw natin pangangailangan. At kung sabi nga ay yung mga ibon nga ay binibigyan ng ating Panginoon ng mga makakain tayo pa kayang mga tao. Amen. So, yun mga kapatid. At pagdating naman sa ating spiritual, yung ating Panginoon din pa rin ang ating kailangan. Para din sa ikalulusog ng ating spiritual. Mahirap po na mataba po yung ating physical at payat naman po yung ating spiritual. Amen. Dapat po lagi po yung balance. Amen. Mapapangalagaan po natin yung ating physical, pangalagaan din naman po natin yung ating spiritual. Amen. Dahil hindi po itong physical ang makakapagdala po sa atin sa kaligtasan. Amen. Ang inaalagaan po talaga natin dito yung spiritual po natin. Amen. Dahil ito po yung hahatulan. Amen. Next po. Ayan. Dito naman po tayo sa altar of incense. So, yan po ay sa Luke 22 verse 41 to 44. Pero ang kinuha ko po ay sa 42 lang para hindi po masyadong mahaba at makakonsume ng time. Ang sabi diyan, sabi niya, Ama, ito po yung nananalangin po ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, bago po siya maipako po sa krus, ang sabi diyan, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. So, bilang sa pagkatao, meron din naman siya na ayaw pa niyang mamatay. Kumbaga, tayo mga tao, ayaw natin mamatay. Kahit sinasabi ni mga tao, sana mamatay na lang ako, pero pag munti ka na masagasaan ng jeep, uy, buti na lang, hindi ako nahagip. Amen. So, ayaw talaga natin mamatay bilang tao. Pero, ang sabi nga, dapat ganito yung ating panalangin Huwag kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Ito yung pinakang dapat nating panghawakan mga kapatid. So, sa panahon na meron kasi mga plano na hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pero, may gusto tayo, pero hindi natin masabi, Lord, gusto mo ba to? Yung para ganun ba? Lord, gusto mo ba to? Kaya, yun nga yung sinasabi ko kanina mga kapatid, lagi natin isaguni sa ating Panginoon lahat ng magiging desisyon natin. Para alam natin na naka-align tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ang kalooban ng ating Panginoon, dire-diretso lang yan Pag tayo ay gumawa ng sarili nating desisyon na hindi ito kalooban ng ating Panginoon, bigla tayong lumilihis. Paano kung yung daan na yung mga kapatid punong-puno ng blessing? Nilihisan natin. Amen? Pero, gayon pa man, hindi natin maiiwasan yun. Mabuti pa rin yung ating Panginoon dahil sa paglihis natin mga kapatid, gumagawa ang ating Panginoon ng panibagong daan para maibalik po tayo sa kalooban niya. Amen.
Amen? Sa daan na dapat na andoon tayo. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi, huwag natin take advantage ang ating Panginoon dahil mabuti siya. Amen? Dahil, amen, sabi ko binigyan tayo ng free will ng ating Panginoon, nasa atin pa rin yung desisyon. Amen? So, hanggat ang ating Panginoon, mga kapatid, ay gumagawa ng paraan para sa bawat isa sa atin. Amen. Wag na tayong palihis-lihis pa. Dire-diretso na lang tayo. Marami tayong naiiwasan na blessing, hindi natin natatanggap. Amen. Dahil lumihis tayo, nag-iba tayo ng daan. Akala natin shortcut, malayo pala yun. Amen. Gumilid pa tayo. Amen. So, ganun tayo mga kapatid, sa ating pananalangin. Lagi natin sabihin, Lord, kalooban mo, hindi kalooban ko. Amen. Maganda man yung iniisip ko sa isip ko na plano para sa sarili ko, pero mas maganda pa rin ang plano mo, Panginoon. Amen. So, isa po ako sa buhay na patotoo pagdating sa ganyan mga kapatid, dahil ako po, di ba, ay graduate po ng eduk, akala ko diretso na akong pagiging teacher. Pero hindi po biglang naputol, tapos hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayun pala, ang plano ng ating Panginoon, pumasok ako ng Bible School. Amen? At akala ko, nung pagpasok ko ng Bible School, hindi na ako magtuturo. Sabi ko, magwo-worker na lang ako. Pero hindi, binalik ako ng ating Panginoon. Ngayon, nasa public school na ako. So, yun mga kapatid, hindi natin alam kung ano yung plano ng ating Panginoon. Hindi natin kayang isipin kung ano yung plano ng ating Panginoon. Lagi niya tayong isusurprise. At itong surprise na ito, hindi talaga natin wala tayong masabi sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Praise God. Kaya sabi dito, hindi, sa kasunod na pala ito. Dito na po tayo pasok na tayo sa Holy of Holies. Sa Ark of the Covenant. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Amen. Ang sabi pa dito sa kasunod, sa 20, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. Amen. Nang ating Panginoong Hesukristo po ay napako sa krus na dapat naman tayo talaga dahil tayo yung nagkakasala, pero dahil nga po sa kabutihan ng ating Panginoon, isinacrifice po niya ang kanya bugtong na anak, mga kapatid, para magkaroon po tayo ng kaligtasan. At dahil doon, mga kapatid, sabi kanina nang sinabi ng ating Panginoong Jesus na it is finished, nabuksan yung tabing at naging malaya na nararanasan natin yung banal na presensya ng ating Panginoon. Amen. At dahil doon mga kapatid na itong banal na presensya ng ating Panginoon ay patuloy na kumakalat, tanggapin natin ito ng tanggapin. Masarap na maramdaman ang banal na presensya ng ating Panginoon dahil ito nagsisilbing restoration sa atin kaayusan sa atin. All in na nga all in na yun sa atin, diba? Nagbibigay ng kapayapaan, kasiyahan, nag-aayos ng buhay. Lahat na. Kaya mga kapatid, yung banal na presensya ng ating Panginoon, naandito lang yan. Kaya tanggapin natin ng tanggapin. Amen? Tanggapin natin ng tanggapin. Hindi lang pag tuwing linggo, pwede natin tanggapin yan kahit nasa bahay ka. Meron nga mga kapatid na patotoo ako nakikinig na kahit sa panaginip nila, nag-speak in tongues sila Amen? So, iba pag yung nakita talaga ng ating Panginoon, yung kasiyahan mo na maramdaman talaga yung banal na presensya niya. Amen. So, mas maganda na yung punong-puno tayo lagi ng presensya ng ating Panginoon kaysa naman wala nang laman yung ating mga sisidlan. Amen. So, naandyan na, patuloy na bumubuhos ang banal na presensya ng ating Panginoon. Patuloy lang tayong sumalok. Amen. Praise God. So, the tabernacle is the plan of salvation. So, it is the shadow. Amen. Ayan. So, makikita po natin yan. Yung sa Ark of the Covenant or sa the most holy place, yan po yung Holy Spirit. Yan, sinasabi po sa Acts 2 verse 4. At next naman po ay sa Holy place, the most holy place, Holy Spirit, holy place, baptism. Ayan, nakikita natin yan sa Acts 2 verse 38 na memories na talaga. At
Repentance, yung sa outer court po yan. Makikita po natin sa Romans 6 verse 6. At ito po mga kapatid, ito po yung sinusunod po natin ngayon. Amen. So, makikita po natin na yan po yung ipinapangaral o yan yung gospel na ipinapangaral natin ngayon. Yan po yung plano ng ating Panginoon. Amen. At yan din po yung gusto ng ating Panginoon na maranasan ng mga tao. Amen. Na magsisi sila sa kasalanan, magpabautismo sa tubig para sa ikililinis ng kanilang kasalanan at maramdaman din nila yung banal na espiritu na nararamdaman natin ngayon, malaya nating nararamdaman ngayon. Amen. So, yan po yung plan of salvation. Kaya kung ano po yung ginawa natin mga kapatid, tama yung ginawa natin. Nakikita natin sa sa tabernacle yung shadow Tama yung ginawa natin. Amen. Nagsisi tayo, nagpabautismo tayo at tinanggap natin yung regalo na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. So, yan lang mga kapatid. Diyan po magtatapos po yung ating Module 2, yung The Tabernacle. At sa susunod po magkakaroon po tayo ng bagong topic. Hindi ko po alam kung kailan yung quiz. Yan, tatanong na lang po natin. Ayan. So, yan mga kapatid. So, sa next time na makikinig natin yung tungkol sa tabernacle, magkakaroon na tayo ngayon ng bagong kaisipan na hindi lang siya basta-basta tabernacle. Ito yung plano ng ating Panginoon na nararanasan natin ngayon. Amen. Kaya, purihin ang ating Panginoon mga kapatid at palakpakan po natin siya. Praise God. Tayo po ay manalangin para sa pagtatapos. Dakilang Diyos, purihin ka Panginoong Hesus sa gabing ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat Panginoong Hesus. Hallelujah na ipinaalam niyo po sa amin itong mga bagay na ito Panginoon. Nakita po namin Panginoon ang inyo pong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ang iyong biyaya Panginoon, ang iyong kadakilaan Panginoon. Hallelujah na aming nararanasan Panginoong Hesus sa araw-araw Panginoon. Kaya Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat Panginoong Hesus na binuksan niyo po ang aming kaisipan Panginoon upang makita ang kagandahan Panginoon ng iyong plano sa bawat isa o God. Kaya Lord, hallelujah, patuloy po namin itinitiwala ang aming sarili sa inyo Panginoon. Kayo ang siyang patuloy na kumilos o God, hallelujah, ikaw ang patuloy Panginoong Hesus na lumukob sa bawat isa sa amin o God. At Lord, bayaan na itong banal na presensya Panginoon na inyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Patuloy pa rin namin maramdaman Panginoon upang maranasan namin ang patuloy na kasiyahan Panginoon sa pananampalatayang ito upang Panginoon o God, matagpuan mo kami na maayos sa iyong pagbabalik o God. Kaya Lord, hallelujah, maraming salamat sa mga karunungan na ibinibigay niyo sa amin. At Lord, sa inyo lang po namin ibinibigay ang pinakamataas sa papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless us po mga kapatid.